todo yung love bomb. Ngayon, may love scam na! Charot! Red flag yan, te. Paano mo nga ba malalaman kung love scammer yung kachat mo? Yan yung may mga fake profiles, tapos nakikipaglandian sa'yo, tapos biglang hihingi ng pera sa'yo. May iba-iba pang klase, ha? Yung si sad boy or girl, may malaking drama kuno sa buhay, tapos may emergency, tapos biglang kailangan ng pera. Yung kesyo investor siya sa isang malaking business at sobrang bonggang kita ng pera mo and sobrang low risk daw. Or meron din yung investor or businessman siya na sobrang yaman, pero biglang may emergency or na-threaten yung buhay niya, tapos biglang kailangan na niya ng pera. Meron din yung blackmailer. Hihingi ng pictures sa'yo ng mga naughty photos, tapos biglang iba-blackmail ka lang pala, te. Loka, diba? Marami pa to. Pero may batas nga ba silang nilabag? Patlot! Una, estafa pag kinuha yung pera mo. So, depending on the amount, it could range from a minimum of imprisonment of 2 months and 1 day to 20 years. At dahil online pa to, syempre, mas mabigat ang penalty niyan. Pangalawa, kung nakakuha sila ng access sa credit card mo pero hindi mo sila binigyan credit card fraud, pwede silang makulong from 6 years to 10 years. May multa pa ng 10,000 pesos or doble ng perang kinuha nila! Pangatlo, identity theft. Syempre, dahil kinuha nila, ninakaw nila ang pangalan ng pictures or ibang information ng ibang tao. Then, pwede silang makulong from 6 years to 12 years. May multa pa ng 200,000 pesos or yung perang kinuha nila from you. Grabe, diba? Mahirap na nga kumuha ng jowa, may scammers pa ngayon na paano na ang pag-ibig. Kaya, huwag magpapaloko, be very vigilant. This is Congresswoman Attorney Mix Nograles. Ask me, PBA, paano ba, Attorney Amping Kanunay?